Ephesians chapter 4. So sa ating pagpapatuloy sa ating verse by verse study, maganda kasi pag verse by verse para tuloy-tuloy yung pagpanpanunutan tayo. So Gipsy, Go Eat Popcorn, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. So Ephesians chapter 4, verses starting from verse 7 for the context, para makita natin kung ano yung context. Ephesians chapter 7, or chapter 4, verse 7, but to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift. Therefore it says, when he ascended on high, he led captive a host of captives, and he gave gifts to men. Now this expression, he ascended, what does it mean except that he also had descended into the lower parts of the earth? He who is descended is himself also he who ascended far above all the heavens, so that he might fill all things. And he gave some as apostles, some as prophets, some as evangelists, some as pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of service, to the building up of the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. And as a result, we are no longer to be children, tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, in the trickery of men by craftiness in deceitful scheming. But speaking the truth in love, we are to grow up in all aspect and to him who is the head, even Christ. Last verse. From whom the whole body, being fitted and held together by what every joint supplies, according to the proper working of each individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love. Niya po Diyos mong bendisyon iti sa una. So, sa ating pagpapatuloy, nakita natin last Sunday, the second part of chapter 4. So the second part of chapter 4 ay paano natin maipakita yung the glory of God sa loob ng iglesia. So, we can radiate the glory of God sa pamamagitan ng kanyang kaloob or the gifts na nabigay sa atin bilang isang bahagi ng kanyang katawan. So, dito nakita natin sa verse 7, last Sunday, na lahat po tayo ay may kaloob ng Diyos. So, no one is non-gifted. Kaya wag po nating isipin na, wala po akong pwedeng maitulong dyan kasi ganito lang ako. Kasi pag ganyan ang isipin po natin, parang sinasabi natin na nalastugmot ni Apo Diyos. Ba? Tayo baga tayo nga awan sagot tayo, katadagayam sagot ngayon na. So, each one of us, but to each one, so sabi po dito, but to each one of us. So, lahat po tayo, bawat isa po sa atin ay may kaloob ang Diyos. At bawat isa po sa atin ay importante sa katawan ni Kristo. Kaya wag po nating isipin na, yun, kaya nang sinabi ko kanina na wala akong silbi sa iglesyang yan. Everybody is important. Pati nga po yung mga makrotomia. Importante po sila. Kaya, each one is important. Each one is important. Bawat isa po sa atin ay importante. Kaya wag po nating maliitin ang ating sarili. Kasi Diyos na po ang nagsabi na ikaw at ako ay importante sa kanyang katawan. And then, sabi po, grace was given. So, lahat po ng membro ng katawan ni Kristo ay nabigyan po ng biyaya ng Diyos. Wala pong hindi nabigyan. Kay bata ka man, matanda, o ano ka pa.
may kaloob ang Diyos para sa inyo. At minsan, kaya nga nung kabataan namin, mayroon yung na talent discovery. Pero, ewan ko ba kung anong nangyari doon. Pero that is not how we discover actually. Paano po natin malaman kung ano yung kaloob ng Diyos sa atin by daily walking with Him? Sa pamamagitan po sa pakikipaglakad sa Kanya sa araw-araw, ay makikita po natin kung sino tayo, kung ano yung biyaya na kaloob po niya sa atin. At kung makita man natin, anong gagawin natin? Isang tabi. Alaan tayo, idulin tayo di aparador. Nangamong tuditan. Anong gagawin natin pag nalaman natin kung ano yung biyaya ng Diyos na nabigay sa atin? Gawin po natin yan. Kasi pag hindi po tayo gagawa, anong mangyayari? Wala pong mangyari sa iglesia. Kaya maraming iglesia ang si pastor ay Solomon. Maraming iglesia ang mga pastor ay Solomon. So, sabi nila, pastors do not get old. They die young. Kasi Solomon nga eh. Solomon siya, kaya walang tumatanda daw na pastor. Anong nangyayari? Kasi namamatay ng maaga kasi ginagawa lahat ng trabaho sa loob ng iglesia. Kaya maganda po na makita natin kung ano po yung kaloob ng Diyos sa atin. There are those list of spiritual gifts na makita natin sa 1 Corinthians at saka sa Romans. Doon po natin makita ano ba tayo talaga. Kaya si Sister Christy, alam ko yan, give and mercy. Mercy. Kasi pag wala yan, walang buhay ang iglesia. Di ba? Yun po ang mercy. Pag wala si mercy, walang buhay yung iglesia. Parang patay, nakikilamay. Kaya minsan hinahanap-hanap, ayan na nga inikwa. Ayan na nga inikwa. Gamin, the gift of mercy brightens up the atmosphere of the church. Anong awan di nga talaga? Aglamlamay tayo, iti panagimong tayo. So, there are a lot of spiritual gifts. Actually, if you are going to read the 1 Corinthians and the Romans, makikita mo natin doon yung mga list of spiritual gifts. Kasi andito po sa Ephesians chapter 4, ang dito po is hindi to spiritual gifts, actually gifted men po ang nabigay dito. This is not a list of spiritual gifts. This is a list of gifted men given to the church. Kaya ang mga tao na ito, gifted men ang mga ito, yung mga apostles, yung mga prophets, yung mga evangelists, yung mga pastor teacher. These are God's gift. People na bigay ng Diyos sa kanyang iglesia. Kaya kung ikaw ay pastor, ikaw yung gift ng Diyos sa iglesia. You did not choose to be the pastor, but ang Diyos ang siyang nagbigay sa inyo dyan. But anyway, makita natin that grace was given to each one of us. So sa lahat po tayo, may kaloob ang Diyos according to the measure of Christ's gift. So according to the measure, nakita natin yung D-measure, nakita po natin dito yung limitation. Each gift has a limitation. Hindi po tayo jack of all trade. Kaya pag nag-exit po tayo sa ating giftings minsan, doon po lumalabas yung stress, yung pagkapagod. Mas lalo na po kung yung gift na yun ay hindi talaga yun yung gift natin, may stress ka talaga. Kaya maganda na makita natin kung ano talaga yung gifts natin para doon po tayo gagawa. So, there is that measure. There is a measure of Christ's gift.
the measure, there is a limitation, pero ang makagandahan dito, bagamat may limitation, yung kakayahan sa paggawa, it is overflowing. So may limitation po tayo sa ating mga giftings. Ako, siguro talagang pastor teacher. Hindi siguro pastor teacher. Oo nga. Ayun na. So pastor teacher. Pero, yung gift ni Mercy, hindi ko po siya kayang gawin. I can visit, I can teach, pero to brighten up your minds, your eyes or your face, hindi ko po kayang gawin yun. Gaya nga niya si Adima ata yun. Nakwento ko na to sa nakaraan. Si Pastor Ron Adima. May kasama siya sa church, one of his elders, na hospital, in the brink of death, malapit nang mamatay. So, pumunta doon si Pastor Adima, nakipagkwentuhan, exchange of ideas regarding sa mga passages ng Scripture. Ito yung Greek nito, ito yung Greek nito, ito yung Hebrew nito, ano ang ibig sabihin nito. So, discussion. Intellectual discussion, maganda yun. Pero it never brightens the face ng muntik nang mamatay. Pero daw, kalaunan, biglang may pumasok. Si Mercy pala. Hindi po Mercy ang pangalan, pero gift niya, Mercy. Pagbukas daw ng pintuan at nakita nung malapit nang mamatay, biglang parang nabuhayan yung tao. The face brightened, sabi niya. At sabi ni Pastor Adima, that is where I realize yung Mercy as spiritual gift. So sabi niya, we have discussion, intellectual discussion with that person regarding verses of scriptures, pero it never brightens up his mind, his face rather. Pero pagdating ni Mercy, sabi niya, ay biglang nagliwanag ang kanyang mukha in the face of death. So, makita po natin, there is that limit. Kaya hindi po jack of all trades si pastor. Kaya dito natin makita yung kahalagahan ng bawat isa ay may pagtutulungan. Diba? You do your spiritual gift, I do my spiritual gift. Sinong lalago? Tayo lahat. Di po ba? Wala pong mai-stress. Wala pong magpo-problema. Kahit si macrotomia. So anyway, so nakita po natin, each one of us, lahat po tayo may gift. Hindi po natin sabihin na non-gift tayo. Lahat po tayo meron. So paano to binigay ng Diyos sa atin? Yung mga gifts na yun, yung mga kaloob na yun. So from verses 8 to 10, makita po natin dito kung paano ang Diyos ay nagbigay ng gift. So sabi dito, therefore it says, when He ascended on high, He led captive a host of captives and He gave gifts to men. Therefore it says, parang sabi na consequently, at ito yung ating naririnig sa nakaraan, sabi niya. So, actually verse 8, ang verse 8 na ito is a quotation from Psalm 68 verse 18. At kung makita natin, identical siya except in some areas. Di po ba? Sa Psalm 68, sabi sa Psalm 68, you have ascended on high, you have led captive your captives, you have received gifts among men, even among rebellious also. Yakaw. Pero ito na. That the Lord may also dwell there. That the Lord your God may dwell there. Pero sa verse 8 ng Ephesians, sabi niya, wherefore when He ascended on high, He led captive a host of captives and He gave gifts to men. So, parang it is may nabago, ano? From you to He, and from
You give gifts or you receive gifts from men and then you give gifts. He give gifts to men. May pagkakaiba. So, ang Psalm 68, traditionally po ito ay nakapaloob kay King David. In celebration sa kanyang tagumpay in conquering Jerusalem. On the other hand, ito rin ay, sabi ng mga theologian, it is related to the ascent of the Ark of the Covenant to Mount Zion. Na kung saan, yung Ark of the Covenant ay dinala niya sa Mount Zion. So, it is a song of victory. Ito ay awit ng tagumpay. So, sabi ko kanina, may pagkakaiba. Yung you sa Psalm 68, you have ascended on high. And then, sa Ephesians 4, sabi, He ascended on high. At alam po natin na yung author ng Psalm 68 ay hindi po si King David. Siya po yung writer, yung tagapagsulat. At ang author ng Ephesians ay hindi po si Apostle Paul. Siya lang po yung tagapagsulat. The author is the Holy Spirit. At sabi nga nila, sino ba ang pwedeng makagawa ng edition sa isang sulat or isang aklat na sinulat? No one can do except the author. So kung kanino siya i-apply, bahala po yung author doon. So, sa Psalm 68, the Holy Spirit applied the Psalms either to King David or to the Ark of the Covenant or to God Himself. And the words, actually the Lord God sa Psalm 68 is Jehovah or Yahweh. At sino ba yung Yahweh sa New Testament? Di ba si Kristo? So, the Holy Spirit applies these Psalms to the ascent of King David and as well as, kasi yun yung historical background eh. Yun yung kanilang mga tradition. Sa kanilang, so the Holy Spirit is using a daily life object to teach spiritual truth. Di ba? Gadin ni Jesus Christ. Ano ba yung gamit ni Jesus Christ sa pagtuturo? Di ba? Actually, yung mga nangyayari sa paligid. Yung pagtatanim, yung pangingisda, at kung ano pa. So, the Holy Spirit is delivering a spiritual truth using the historical culture. So, ginagamit po niya yung kultura ng mga Old Testaments in teaching this truth. So, sabi dito, when he, referring this now to Christ. So, sa verse, or sa Ephesians 8, he is now referring to Christ. Pinalitan niya yung second person plural na you to the third person singular or second person singular you to the third person singular he. Sabi niya, he ascended on high. So kung titignan natin, yung word na ascended, ibig sabihin talagang to go up, ay nasa aorist tense. Ibig sabihin, Christ ascended once only. Hindi po nun mauulit. Although it will be siguro mauulit after His second coming. But referring to the ascension of Christ when He come,
ay nung dumating siya sa ating mundo ay nangyari one time. So he ascended on high. So yung word na ascended kasi sa kultura nila noon, in the culture of the Old Testament, pag nanalo ang isang hari, anong gagawin ng hari? Pupunta siya sa isang pinakamataas na, ewan ko kung mountain or a podium, and he will be flexing his muscle. Wala akong muscle . Sasabi niya, nanalo ako! Para makita ng mga tao, the victorious and mighty king. Yun po yung nun. Talagang magpapakita siya ng gilas. So, anong nangyari kay Kristo? When He ascended on high, pinapakita niya na tinalo niya ang kasalanan, tinalo niya ang kamatayan, tinalo niya si Satanas. Because hindi ka pwedeng aakyat sa isang podium o isang mountain na magpakitang gilas kung wala kang pinatunayan. So dito, pinatunayan ni Kristo na nanalo siya. He ascended, so He ascended on high. And then, anong kanyang ginawa? He led captive a host of captives. He led captive a host of captives. Yung word na captive ay bilanggo. Yung word na he led captive, ibig sabihin, to be taken as prisoner of war by force of spear. Kasi noon walang baril. Ang gamit nila, gayangken, panaken, kampilan. So, you force them to surrender by means of spear. So, he led captives. And in a host of captives, ito na yung kalagayan ng mga bilanggo. So sabi dito, he led captive a host of captives. Sa Old Testament days, alam po natin yung custom nila. Anong custom nila? Pag nanalo sila, anong gagawin nila sa mga bilanggo? Kukunin nila yung pinakamagandang lalaki, yung kung pati mga babae. Kasi sa Daniel, anong kinuha ni Nebuchadnezzar? Yung mga pinakamagandang lalaki, pinakamagaling na lalaki na kabataan. Hindi na yung mga oldies na kagaya namin, yung mga nagsisenyor. Hindi na kailangan ng mga yun. Pero kung general ka, kung hari ka, kukunin ka. So, kukunin nila ang mga yun. Anong gagawin? They are going to chain them. Ngayon ko, sa ngayon, pusas. Noon, kadena. Ngayon ko kung gaano kabigat yung kadena. They are to, ngayon ko kung saan ilalagay yung kadena kay Pablo sa kamay at saka sa paa. Pero, nasa bilangguan siya. Pero ang mga ito, magkakaroon sila ng procession. Yung marching. Mas malapit yung Melvin Jones hanggang sa ano yun? Saan ba nag-uumpisa ng marching ng Baguio? Convention Center hanggang sa Melvin Jones. Malapit yun. Kumpara sa mga ito. Kasi pag natalo ka, sa kapanahonan nila, kukunin kang bilanggo, lalagyan ka ng kadena, yung kadena itatali naman sa kapwa mo bilanggo, saka kayo magmamarcha. Lakad papunta sa teritoryo ng hari na nanalo. So he led captive a host of captives. Na kung saan, ang mga ito, ang gagawin pagdating sa bayan ng hari na ito, ipaparada sa plaza, at saka hihiga ang mga bilanggo na ito, at saka aapakan yung kanilang mga hindi kneeling. Sa Amerika, kneeling. Pero dito talagang aapakan ka. Aapakan yung leg. At ipapakita, I have victory over these people.
In applying this to Christ, He led captive a host of captives. Dalawang school of thoughts ang nagbigay ng kanilang opinion dito. Yung una, sabi nila, yung captive, a host of captives, si MacArthur, ito yung kanyang idea, ay ito yung mga tao ng Diyos na bilanggo ni Satanas. Na kung saan, nung tinalo ni Kristo, ang kasalanan, kamatayan at si Satanas, ay itong mga tao na ito ay kanyang binigyan ng kalayaan. At ang mga tao na ito ay nagiging hindi na bilanggo ni Satanas kundi bilanggo ni Kristo. Pero yun yung isang school of thoughts dito. Yung mas nauna ay ito, they relate it sa Colossians chapter 2 verse 15. Na kung saan sabi sa Colossians 2 verse 15, when He had disarmed the rulers and authorities, He made a public display of them, having triumphed over them through Him. So applying it to Christ, sabi niya dito, when He had disarmed the rulers and authorities, sino ba ang mga ito? It is about Satan and his host. So, the Holy Spirit directly applies this phrase kay Kristo nung tinalo niya ang kasalanan, kamatayan, at saka si Satanas when He raised from the dead. And then when He raised from the dead, anong sabi dito? He made a public display of them. So parang ginamit niya din yung kultura na yun para yung mga tao maintindihan nila kung ano yung sinasabi. At sabi dito, He made a public display of them. Na sinabi niya, talunan na ang mga ito, talunan na ang kasalanan, talunan na ang kamatayan, talunan na si Satanas. Although makikita pa rin natin na sa ating kapanahonan ngayon, sin is very much alive. Death is very much alive, maraming namamatay. And Satan is very much alive. He is like a roaring lion, ready to pounce. Di po ba? But there will come a time na kung saan the consummation or the culmination of this victory ay mangyayari. There will come a time. But ito, pinapakita lang sa atin that Christ have victory over them. Na ang kamatayan, ang kasalanan at si Satanas ay tinalunan ng ating Panginoong Hesus. Kaya, huwag po tayong matakot at huwag po tayong mamuhay sa kasalanan kasi tinalo na ng ating Panginoong Hesus. And then sabi dito, He gave gifts to men. So sa kultura din nila noon, pag dumating yung nanalong hari, kasi ang hari noon, pag nanalo ka, anong gagawin mo? Kukunin mo yung mga spoils, yung mga mahalagang bagay. Gaya ng ginto, mga damit, perak, o whatever. And then, mag-i-impose siya ng tribute. Di po ba? There is the tribute or tax sa mga kanyang tinalo. And then, may mga individuals din na magbibigay sa kanya ng gifts. At pagdating niya sa kanyang kaharian, anong kanyang gagawin? Pagpapakitang gilas, he is going to give gifts to men. So, he's not only receiving gift, but he is also giving gift. In applying this to Christ, makita po natin na ito ay ginamit ng Holy Spirit na nagpapakita na si Kristo ay tumanggap siya sa kanyang pagkapanalo when He ascended on high. Anong nangyari? He received gift from the Father. Tumanggap siya ng mga biyaya o regalo sa Ama. At anong kanyang ginawa sa mga regalo na ito? Binigay niya sa kanyang katawan.
He gave these gifts to His body, to the members of His body. Kaya nga lahat po tayo may kaloob. By virtue of the victory of Christ. Kaya yung kaloob po natin ay resulta po yan ng pagkapanalo ng ating Panginoong Hesus in His victory over sin, death, and Satan. Kaya yung mga spiritual gifts po natin ay hindi po natin sayangin. Kasi makita po natin na hindi po basta-basta na nabigay lang yan sa atin. There is that price that has been paid. There is a war that has been finished. Na kailangan manalo ang ating Panginoong Hesus para yung mga kaloob na yan ay may bigay sa atin. Kaya it is a challenge for each one of us, members of the body of Christ. Na huwag po natin sayangin kung ano man yung kaloob ng Diyos sa atin. Kasi the price that has been paid para yung kaloob na yan ay mabigay sa atin is very expensive. It is the death of our Lord Jesus Christ. His death, His burial, and His resurrection. Kaya He gave gifts to men. He gave gifts to men. Pinapakita din nito yung personal involvement ng ating Panginoon Hesus sa kanyang katawan. He's very much involved. Hindi lang po tayo tinawag para iwan. Diba? Day in and day out, our Lord Jesus Christ is very much involved sa buhay po natin. Kaya nagbigay siya ng kaloob sa atin. Kaya, be encouraged mga kapatid. Sa verse 9, sabi po, now this expression, He ascended, what does it mean? Except that He also had descended to the lower parts of the earth. So verse 9 and 10, nasa parenthesis ito, at ito yung ginamit ng banal na Espiritu to explain kung bakit yung Psalm 68 verse 18 ay ginamit niya sa ating Panginoong Jesucristo. So sa verse 9, magkikita po natin dito ay isa po itong tanong. Isang tanong without mentioning the Lord Jesus Christ. So ano itong tanong? Sabi niya, now this expression that He ascended, so yung word na ascended, ibig sabihin to go up. What does it mean? Except that He also descended into the lower parts of the earth. So, yung ibang theologian, they apply this nung sabi nila, parang ngay ginamit nila ito as a support sa thesis ni 1 Peter 3:19. Na kung saan, sabi doon that Christ went and preached, or Christ descended to Sheol to proclaim to Satan and his demons their defeat. Pero, sabi naman ng mga theologian, hindi. Ibang theologian, sabi nila, hindi. Yung word na descend to the lowest part of the earth, ito lang po ay antithesis ng far above the heavens. So sabi nila, yung descent dito, it refers to the incarnation of the Lord Jesus Christ. Na kung saan, sabi nila, it is an antithesis of the far above all the heavens sa verse 10. So hindi po ito yung pagpunta ng ating Panginoong Hesus sa Sheol para sabihin kay Satanas na, ay talo ka na, Satan. Kaya huwag ka nang manggulo pa. Hindi po yun ang ibig sabihin ng word na He descended into the lower parts of the earth. It simply means that Christ came to earth, took the form of a man or the servant sa Philippians 2:7 and 8. Na kung saan He came to live and die for us. Sa verse 10, sabi po, He who descended is Himself also
He who ascended far above all the heavens so that He might fill all things. So dito, wala ka mang makita na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Pero, ang makikita po dito is the definite article. Ewan ko kung meron yan sa ating mga Bible. Kasi sa NASB, sabi po lang, He who descended is Himself also who ascended. Pero, kung titignan mo ito, may definite article na kung nagsasabi na the one who descended and the one who ascended. The one. Iisa lang yung bumaba at iisa yung pumunta sa taas. And then, makikita natin dito yung word na Himself. Autos. Siya mismo. So yung bumaba, yung nag-iisang bumaba, ay siya mismo yung siyang pumunta sa pinaka mataas, far above all the heavens. And this now refers to Christ. Kasi who ascended to the heavens, who was exalted above the heavens. Diba, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So yung word na far above all the heavens, pinapakita dito, far above the heavens kasi ito yung talagang nabigyan siya ng superlative na far beyond all the heavens or super above the heavens. Kung ilang heavens man ang meron dyan. Si Pablo, sabi niya na the third heavens sa Korinto. So ewan ko kung sabi naman ng iba, there is 7 heavens. At sabi dito, Christ ascended far above all the heavens. Kung ilan mang langit ang alam mo. Sabi dito, Christ ascended beyond all that. Kasi sabi sa Philippians chapter 2 verse 9, for this reason also God highly exalted Him. God exalted Him. Bakit nga ba He exalted Him? Because He came down and died for our sins. Sa Hebrews 4:14, sabi po, therefore since we have a great high priest who have passed through the heavens, Jesus Christ, the Son of God, let us hold fast our confession. Sabi dito, we have a great high priest. Ano ang kanyang ginawa? He passed through all the heavens na alam mong langit. Kaya anong gagawin natin? Sabi po, let us hold fast our confessions. Ano man yung pananampalataya natin? Panghawakan natin yan, sabi dito. Pero dito sa verse, sa ating pinag-aaralan na verse, ay pinapakita dito kung paano niya binigay yung mga kaloob sa atin, yung mga spiritual gifts. So sabi dito, He ascended. Ano yung dahilan? What is the purpose that He ascended far above all the heavens? Sabi dito, so that He might fill all things. So that is the glorious purpose. To fill all, the all. Sabi dito the all. So makikita po natin dito that filling all things or filling the all ay pinapakita dito that the Lord Jesus Christ ay pupunuin niya yung buong cosmos or yung buong kalawakan ng kanyang presensya at kapangyarihan through the gifted men na kanyang ibibigay sa kanyang iglesia. God is going to fill the created universe with His presence and with His powers through the gifted. Ito ba? So dito, magkita din natin dito sa Ephesians chapter 1 verse 20 and 23 na kung saan sabi, Ephesians 1:20 and 23, which He brought about in Christ when He raised Him from the dead
seated him at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and powers and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. And he put all things in subjection under his feet, and he gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all and in all. So makikita po natin na the body of Christ is filled with the presence and the power of Christ. Kaya minsan, sabi nga natin, I am very weak. Ang hina naman ng iglesia na yan. I don't know what Christ is doing with His church. Minsan, tinatanong natin, ang hina naman ng iglesia niyan, hindi nila alam magkalap ng mga kaluluwa. Sabi nila, tagal ng church yan, hindi naman sila nadadagdagan. I do not know. Hindi ko po alam kung ano ang ginagawa ng Diyos sa kanyang iglesia. There are churches that are thriving, and there are churches that is also struggling to survive. Gaya natin. Pero, ang katotohanan, Christ fills His church. Andito po yung presensya ng Diyos, andito po yung kapangyarihan ng Diyos. Minsan hindi lang po natin kasi gusto natin makita is yung literal na sabihin natin sa may sakit, in Jesus' name, be healed. Minsan ganun yung gusto natin . Pero sabi po, Christ fills the all. So through the gifted men and through the church, makikita po yung presensya at kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus sa mundong ibabaw na ito. Hanggang until the fulfillment of the ultimate redemption of His cosmos. Kung saan makikita natin yan sa Romans chapter 8, verse 19 to 23. So, meron pong time na darating yan. But, sa ating kapanahonan, Christ's presence and power ay makikita po sa loob ng iglesia. So, it's either we reject the glory of God through the gifts na binigyan niya sa atin, or ako kung may opposite yun. Basta kasi ang nabigay lang dito is yung positive . Now, we reject the presence and the power of Christ as a church. Basta yun yung sabi niya. And I believe that. Although yung makikita natin sa paligid natin ay parang minsan yung opposite. Kasi mga churches imbis na nagkaroon ng magandang relasyon, wala. But anyway, we do not know what God is accomplishing, but there is one thing that is sure. He is using you as a member of His body to radiate His presence and His power sa mundong ginagalawan natin sa ngayon. Kaya nga sabi niya, you are the light in the salt. Na kung uulan, minsan natutunaw at napupundi. Hindi po. Kasi si Kristo po ay hindi siya napupundi. Hindi po siya natutunaw. He is forever. And you and I have an everlasting light because we have Christ within. Shall we pray? Father, we thank you sa inyong mga salita naming pinag-aralan sa umagang ito. Salamat po, Ama, sa victory ng ating Panginoong Hesus, ng aming Panginoong Hesukristo over sin, death, and Satan, para kami po ay magkaroon ng kaloob, magkaroon ng mga spiritual gifts,
para magamit po namin to radiate the presence and the power of Christ sa mundong ginagalawan namin. Father God, minsan nga, we do not recognize that presence in that power. Sometimes we depend on our human abilities. But dalangin po namin naman na kayo po yung patuloy na magpaalala sa amin sa pamamagitan po ng inyong mga salita na that we will continually depend upon you sa aming paggamit or sa aming paggawa using our spiritual gifts. Not for our glory, not for our honor, but for your glory and honor's sake alone. So Father, we thank you and we glorify your name. In Christ's name we pray. Amen.